So karong buntaga kaning ato ang topic kadaghanan nato ni na dungog. Kay lain-lain man ang mga diskusyon na ini. But this morning kani importante ni sa tanan nga mga leader o sa tanan nga mga simbahan. Wala ni nagtumbok sa usa lang ka iglesia. Sa tanan nga naminaw karon, namati karon nga mga church leader, mga membro sa simbahan, tanan nga mga church worker, ato ning mahibal-an karon kung unsa gyud ni ka importante. Kaning ato ang topic nga the power of honoring. Kini importante jud ni tungod kay diha sa iglesia mahimo usahay nga dili ta blessing nga mga leader tungod kay wala tay kanang gitawag og honoring. Abi ninyo ang sa kalibutan manggod nagtan-aw na, observative na sila, naghuna-huna na, nagtan-aw na sila sa tuwa. Because according to the Bible in Matthew chapter 5 verse 13 to 14, we are the light of the world. So nagtan-aw na sila sa tuwa. Nagbase na sa tuwa sa ilang nakita kung unsa ang ato ang gihimo diya sa simbahan. Ingon nga mga leader, giunsa nato pag honor, giunsa nato pag apply ang pulong sa Ginoo. So nagbase. So muna nga kini buntaga atong makita ba sa simbahan kung wala gani ning honoring, mga kaigsunan, problemado gyud kay ang simbahan. O labi na sa mga pastor, sa mga leader niya dili mo kabalo mag-honor sa inyong pastor. Dako gyud kay na nga problema. Mogay na nga si Ginoong Hesukristo. Kung inyong makita nganong nag-ingon siya human niya magbaptismo ni Juan nga kini ang pinalangga kong anak, diya kaniya may kalipay kano ako. Tungod kay si Jesus mismo aduna siya pag-honor sa amahan nga nagpadala nga na kaniya para sa pagbayad sa tanan nato nga mga sala. So kung imo makita kining pag-honor importante ni nga kung ma-develop ni ang atoang pag-honor sa atoang leader sa simbahan, so nagyoy dako nga revival nga mahitabo. So muna nga the power of honoring tungod kay sa diha nga ma-develop nimo ang pag-honor, kasagaran jud karon mga kaigsunan mo nay problema sa mga kasimbahanan. Ilabi na sa leader, relationship to the leader to the pastor. Usay mga kaigsunan kanang dili gyud maayo. Naiguna. So, naagyoy guna. So diha karon ang ato ang missing link nga ato ang hisgutan. So naman si pastor maghisgot mi ani nga manghinaot mi nga dili ta masakitan kay kini magong pulong sa Ginoo mujud ni ang mo confront sa tuwa mo badlong sa tuwa mga kaigsunan, magpahinumdom, mamukaw sa tong kasing-kasing tungod kay ngano usahay mga kaigsunan tungod sa tuwa mga trabaho magpasulabi na usahay ang tong una nga mabisita pero wala nato na check nga wala na di ay tayo pag-honor sa ato ang leader. Ang honoring manggod is not only a word but action word na siya. Sa ako lang ha. Kay sa I honor my pastor, I honor my parents. Words siya. Diba? Words. Honor. Pero dili man na siya word lang. Para nako, it is an action word. Para sa ako ha. Kaya nga naman, dili man makita yung pag-honor kung wag ikikihimo. You need to act. Hindi lang siya sabi-sabi. Kaya mo ni katuyon ni mo ganyan. And this is also what we have seen in many churches sa tong panahon karon nga mo ni gitawag missing link man eh. O sani ka kumaga sa puzzle pa Pastor Edwin. Usa ka tile ni siya nga nawala. Bisa kung saan pa nimong arrange di gid mapurma-purma kay nay kulang usa ka tile. And gikinahanglan nato masabdan. Pag dili usay man gud kining word nga honor. Murabag sa panugog sa mga tao, this is just a normal word. Para bang murabag familiar na sila kining word ba. Kung di mo palaluman ni siya, muni kasagarang nahitabo sa mga simbahan. Nganong dili gyud ka tubo. Dili ka tubo kay wala ni miss ni siya nga word. Na miss nga kumbaga karakter sa mga tao in the church. Kaya kung tanaw ni mo na mga dagkong mga simbahan, grabe nang honoring nila. Ang ilang pastor, ang ilang pagtaho na sa ilahang pastor, dili lang na as in nga, unsa man,
nga head pastor nila or leader sa ilang church, but some of them ilang ginatan-aw ilang Pastor Edwin nga murag og ilang amahan, murag ilang tatay, ilang daddy. Mga every words that comes out from the mouth of their pastor ila ginang ginagunitan Pastor Edwin. Ginatinaman ang gina nila. Kaya di sila gusto ng ilang pastor, ilang tatay masakitan. Kay every words that comes out from your father or your parents, importante na. Kay imo nang supakon muna magmusama at silang kasing-kasing. No. Okay, parayta actually so sorry. Okay, so salamat kay Pastor. So ato man jud ning duha no. So example ra god sa ato mga ginikanan naman jud tatanan ug mga anak nga naminaw karon, mga piskiyan. Kami nga mga ginikanan. Pulipay kay mi labi na og kanang imong anak. Grabe nga mo honor sa imo ha. So sign of honor kanang pinakagamay ra kay na ha. Kinsa karon o I hope nga mga leader nga mga batanon makakita mo ani bisan unsa nga simbahan. Abit nyo kaning ginikanan gikan paggikan nimo pag-eskwela pa maadto nako mo amin na siya. Gikan sa eskwelahan pag uli mo amin. So that is sign of honoring. Unsay bation sa amahan o sa ginikanan kung ing anak nga klase kabuutan ang pag-honor sa mga anak. Bisan unsa kalisod ba sultian ta mo sa tinuod. Bisan unsa kalisod sa dagan sa panahon ang amahan ug ang inahan maningkamot gyud aron nga makahuman ang iyang anak. Amen. Tungod kay ngano man nakita niya nga ang iyang anak grabe nga magpasidungog sa iyang ginikanan. So muna nga kung imo makita sa church mga kaigsuonan kung ang mahitabo na gani nga ang mga leader dili na gani mutahod mga kaigsuonan mo honor sa ilang pastor mga kaigsuonan pertigi sakita na sa pastor ba. Sultian ta mo kanang struggle ang una-una. Ako pastor man ko for how many years. Pero usahay imo jud nay bation mga kaigsuonan sa pastor labi na og kanang imong mga membro mag himo-himo na og kanang magbuot-buot nagplano mga kaigsuonan. So sakit kayo sign of honoring as a leader mga kaigsuonan. Tanan imo nga plan, tanan imo nga plano, tanan imo nga buhaton gikinahanglan mga kaigsuonan. Imong i-honor ang imong pastor. Diya mag-forward pa sa inyo ng word nga submission. Submission. Kay tama to atong dalikitan ka jota before tama to sa mga lessons nimo karon. Kini kulo ka bildo ba. Dahil mga simbahan gyud nga ginasekreto nila ilang pastor pero gina-surprise nila sa nindot. Pinayoban ginasekreto nila pero ginabirahan nila. So dishonoring na. Dili mo pasabot nga si Pastor Edwin diktador. Dili sa diktador. Pero wala po problema sa pastor pag dili ninyo i-honor sila. Kaya nga naman, ang ilang commitment ana sa Ginoo man dili man sa actually ang ilang commitment and calling from the Lord. Nganong naa sila sa ministry tungod kay gisugo sila sa Ginoo. Dili na tungod kay gusto-gusto lang nila. Matupad they accept the assignment nagikan kay Lord o naa sila sa ministry nga diha sila karon. Okay. So dili actually sakit man tuod para sa mua sakitan man mi ana wala gyud mahimo kung ang mga membro sa simbahan dili mag-honor namo. Murag na ginikanan gyapon na may mga bata gyud nga grabe pag-honor but bantayan na to ha labi na sa atong kultura Pastor Edwin nga atong mga bata mo bless na to dili na to himuon nga mamahimo na lang ni siya nga familiar kay na may mo bang bata mo bless tuod pero masinupakon gyapon. Pagabot sa balay, dili mo tabang, dili mo gas plato, dili mo kabog tubig, dili mo lungag, dili mang limpyo. Pero gikan eskwelahan mag-bless sila. Nahimo ng familiar ba? Because the moment yung gunitan ang kamot sa imong papa, mag-bless ka, nag-honor ka sa imong papa, meaning to say, gitahod o gimahal nimo siya. Kana may uban asa imong anak dito sa kwarto nag-email. Di mo tabang. Tawagon nimo, di mo tubag. Pero ang iyang action sa pagsugod, nag-honor kuno. Pero ang action nga iyang gihimo nga naggunit sa mong kamot, kana ba? This is just a little kumbaga isgutan nato karabuntaga. You must palanuman nato ang honor, kining honoring, pagtahod, ang paghatag pasidungog, pastor, sa imong ginikanan. Of course, the first and kumbaga ang pinaka diya sa Ginoo man na. Pero mag-reflect maguna Pastor Edwin
sa imong pag-honor kay Lord, sa pag-honor nimo sa mga tao nga naa sa imong palibot. For example, your parents, your uncle, your pastor, replika ra man na sa imong honor sa Ginoo. Kaya don't tell me that you honor God but you disrespect your parents. Diba? Don't tell me that you honor the Lord but you disrespect your pastor. Murabag sukwahi sa imong linihukan ug sa imong sinultihan. Diba? So dili man na pwede. Kinahanglan gyud mag go hand in hand. Kinahanglan. Mato pa ni tatay, honor is favor. Amen. Oh. Honor is favor. Sige, Pastor Edwin. Okay. So, salamat kay Pastor, no? So, why should I submit to a pastor? Ngano nga magpasakop man ko sa ako ang pastor? Honoring to pastor is the sign of your honoring to God. Kung ikaw leaders, kita nga mga leader, dili ka ta kabalo nga mag-honor sa ako ang pastor. So, but pasabot niya na mga kaigsunan nga, dili tinuod nga nag-honor ka sa Ginoo. Mo gina siya mga kaigsunan. So, as a Christian, we are called to submit to spiritual authority, including submitting to a pastor. So, mo gina mga kaigsunan kung kita mga leader sakop sa simbahan, gikinahanglan nga mo submitar jud ta. Tungod kay kanang honoring, kung nag-honor ka sa imong pastor, kana siya sign na siya mga kaigsunan nga gi-honor nimo ang Ginoo nga siya mo imong personal nga manluluwa sa tibok nimo nga kinabuhi. Kada sa Ginoo go Pastor Edwin, di man na makita. Di man na makita sa Ginoo nga pag-honor nimo. Pero ang ebidensya sa imong pag-honor sa Ginoo mugawas man na. Diya sa imong pagtahod sa imong pastor, sa imong ginikanan. Na may man, I honor God, I love the Lord, but you don't love your parents. Sukwahi, Pastor Edwin. Sukwahi kayo. Kusog pa kayo mo, patas kamot, nga pasilakila pa yun. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Diba? I honor you, O God. Kaya pag mumata na, pag polis balay, mo na yung mga sabas ginikanan. O mo pa na yung mga libak siyang pastor. Kini ha, dili man ka masakitan pag imo nang ginabuhat gyud na totally you honor the Lord o nahimo kang reliable disciple sa church. Apan sa tanang namati karon budagang nga medyo naagay problema ang imong honor, dako na siya og pahinumdom sa imo. Kaya di man na pwede nga mag I love you ka sa Ginoo o niya I hate the people around you. Kada may yung mga basta mahal na ko ang Ginoo pero naglagot ko ng mga tawhan na. Di mo na pwede ka, Pastor Edwin. Sige, Pastor. Okay, so atong hisgot kan karon about the role of pastor and the benefits of submitting pastors. So importante ni mga kaigsunan nga makaibaluta nga mga leaders so para mahog nga maligo ng atong simbahan o ang atong relasyon sa atong mga pastor nga dito ta nagpasakop kanunay konektado ba. So number 1 atong iskutan the biblical basis of submitting to a pastor kanang ang biblical daw nga basihan sa pagpasakop sa pastor. The Bible clearly teaches us the importance of submitting to spiritual authority. So kung iyo makita gani sa ato ang kalibutan nagsulti si Pablo sa Romans chapter 13 verse 1 to 7 nga gikinahanglan magpasakop ta mga kaigsuonan sa autoridad. So mo kay nga sa atong barangay is unsa may nga gihimo nimo para ma-identify ka. Magkuan ka, magpasakop ka sa barangay, magpalista ka nga ikaw nagpuyo ni anang barangaya. So na kay purok nga gipasakopan. Aron nga maila nga diha ka nagpuyo. So sama sa tuwa napud tay gipasakopan nga mga denominasyon. Aron nga maila nga diha nimo gi-develop ang imong faith kay God. So naa kay leader. So muna nga dapat mahibala nato tungod kay matod pa sa Hebrews chapter 13 verse 17 kini tell us to obey and submit to those who have authority over us for they watch over the souls. So matod pa atong basahan mga kaigsunan sa Hebrews chapter 13 verse 17 tumanan ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo o pasakop kamo kanila tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang
og nasayod sila nga maabot ang adlaw nga maanubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kung tumano ninyo sila ang mag-alagad sila nga may kalipay apan kun dili masubo sila dili kini makahatag og kaayuhan kaninyo. Mao na tong ako ang introduction kaganina. Nga kung mahitabo na gani nga dili na ka maminaw sa imong pastor, sa imong leader, delikado na kay na mga kaigsuonan. So nga naman mga kaigsuonan nga tumano nimo ang nga naman nga dunay biblical basis for submitting to a pastor. Hallelujah. Tungod kay gitudloan kita dinhi mga kaigsuonan kung unsa ka importante tungod kay ang pastor mga kaigsuonan grabe ang gihimo sa pastor magampo nimo panahon mga kaigsuonan nga masakit ka bisag dili ka kadtog simbahan suruyon ka sa pastor matag buntag tanan nga higayon kami mga pastor nami intentional prayer kadlawon dili pa mo kamata kami nga mga pastor nag-abot nam ang amuang presensya dito sa inyong panimalay nagbisita na tungod kay ngano every morning ang pastor nag-ampo sa inyo Wala pa mulupad ang mga langgam. wala pa mulupad pero ang mga pag-ampo sa pastor mga kaigsuonan tuan na Lupad na. maabtag pila ka oras ampo kay ginamention jud mga kaigsuonan kada mga pangalan apelyido unya panahon nga maproblema ang mga membro ang pastor maproblema pud na mga kaigsuonan Lagi pa naman sa imong ko, Lord, si Kuan Ginoo, makalimot mo ko sa pangalan sa kadagan-dagan ba? Si Kuan, katugay dali kay mahiubos, Lord. Maapil ba? Sige. So muna inungdan mga kaigsuonan nga musubmit sud sa pastor. Gituduan kita ni ini tungod nga magpasakop tungod kay ngano ang pastor dili na pastor lang. Pastor. Gihimo niya ang responsibilidad niya tungod kay ngano pinadala siya sa Dios. So mo gay na mga kaigsuonan kini Jeremiah chapter 3 balikan nato verse 15 mo ni ato ang pinaka Key verse. mga kaigsuonan. So atong basahon. So unya hatagan ko kamo mga pangulong masinugtanon kanako mangulo sila kaninyo nga may kaalam ug panabot. So pastor na siya dili pa ka magsulti mga kaigsuonan nakahibalo na ang pastor. Sa imo palang daan panagway mahibal-an nanay conviction sa Holy Spirit. Makahibalo mi mga kaigsuonan nga ang imong problema nagid kay problema. Nay kasubo. O na kay kasubo. So muna nga ang mga pastor dili basta-basta ang papel nga gigampanan sa mga pastor problema sa membro problema sa pastor. Unsa ang dagan sa palibot ginatan-aw na muna gitawagan ang pastor is the overseer. Tungod kay ngano ginalantaw dili gyud mahitabo kanigong ginikanan dili ka kabalo magtan-aw sa imong mga anak dili ka tinuod nga ginikanan. Kay ngano man gud kung ginikanan ka nga tarong digitan-aw nimo kung unsa ang maayo nga ugma sa imong mga anak. Sa kalisdanan o kasakit unsa man nga dagan sa kinabuhi imo nang himuon tungod kay ngano aron na sa kaugmaan sa imong mga anak. As a pastor gihimo ang pinakadabi sa mga pastor ang ilang responsibilidad para ang iyang mga sakop ang tanan nga gi-entrust ni Lord nga mga kalag mahimo mga kaigsuonan nga malig-on sa iglesia. So mo na nga ingon ang Hebrews chapter 13 verse 17 nagsulti nato nga matod pa tells us to obey and submit those who have authority over us for they watch over the souls. Ang pastor na siya mga kaigsuonan. So muna siya ang nagatanaw. So muna nga tudluan ta ngano nga magpasakop ta sa pastor ngano nga kanang muunor ta ngadto sa atong pastor tungod kay dili basta-basta ang mga trabaho nga gipatrabaho sa Ginoo sa tanan nga mga alagad sa Ginoo. Kini ha Pastor Edwin, gihimo nato ni dili ni siya self-serving. Nga para makalamang ang mga pastor ang nganong giisgutan nato ni karon ni with Pastor Edwin Sibio. To kay nakita nato ang mga problema di sa church. Nganon dili kadagan. Dugay na nagtinguha nga muswag pero di gyud ka uswag-uswag ang simbahan. Murabag karakter sa Bible ni Jesus ang simbahan. Si Jesus is the same yesterday, today and forever. Ang simbahan po nga na. Nakauli lang ka pila ka tuig pag-abot ni mo diya murag gyapon nitabo sa church. Nothing changed, nothing happened. Kaya naman there is a problem niini. Kining word honoring. Ang ato bagi plaster nato makorek maplaster matama kay aduna gyud nag-exist nga problema sa mga simbahan nga hangtod karon wala gyud ka go through wala gyud ka breakthrough
Tingnan naman, ang mga membro, ang ilang pagtanaw silang pastor, yes, we are ordinary. We are like you. Human. Masakitan. Pero ang naana mo, ang calling. Ang calling ba? Ang pagkatinawag. Dili lalim. Ang uban ganin, ang unang naging trabaho para mamastor lang, Pastor Edwin Sibio. May magtrabaho ni sakingan. Apan nag-undang in taon siya, kaya nga nakita niya nga kinahanglan mag-focus sa ministry. Kana ha, pag kanang trabaho sa sagingan, may regular na pa ka, di ba? O, man ato, para to siya mga sigurado na gito. Nga iyang anak, maka-eskwela gyud kaya naman siya trabaho. Pining undang siya sa trabaho sa sagingan, nag-focus sa ministry, naanid akong problema. Kung imong lang taon, maka-question yung bata pa, nga undang mga ba? Usa pa may ako, usa may amo ani pa, di na maka-eskwela ani pa. Di makita nimo ang iyahang sinseridad sa pagpamuhat diha gayud sa buluhaton sa Ginoo. Din tanaw nimo isip member makaanak ka si Pastor Todd, no? Iyang gi sakripisyo ang iyahang kaugaling kapritso. Ang uban na magbinyo naman. Oh. Pwede magadi na ka mamastor kay munikadlo ka nimo. Kadagang uban nga mga nagbulag nangita. Pero sa grabe ang iyang sinseridad sa Ginoo ug pagtanaw sa ministry. Kumaga naghatag og example sa inyo, really din nga example sa Pastor Edwin. Mga kumpanalitan maplastar ni sa kinabuhi sa mga membro ug makasabot gyud mo sa life sa inyong pastor. Usama na magutang ang among pastor di bago na siya kung kay dili kayo siya kada ba gapili ta ba? Kita'y namili sa atong pastor. Mga pag masakitan ka, mga naka magpili taglain. Kinahanglan na po, kinahanglan na apoy lain pastor kay sakit may manulti siya. Biwa ka masayo de kanang iyahang sakit nga sinultian. Dili man alalim, for example kita Pastor Edwin Sibio kung panalitan magsulti ta makana man ta masakitan gini sila mga tao ni pero di man po pwede nga di nato istorya ni. Kay para manis kaayuhan sa tanan. Di ba? Kinahanglan gyud mamadlong ta. 1 Timothy, ngingo diha. Di ba mato pa ni Pablo? Ang mensahe, ang pulong sa Ginoo gituga aron sa pagbadlong, pagmatuto. Kaya ang purpose diya aron ang tao masangkapan sa maayong binuhatan. Trabaho man na ni Pastor. Ephesians chapter 4. Di ba? Okay, so kini nga itong sagutan karon, pwede mo maka-comment, no? Pwede mo maka-appeal sa comment, din mabasa nato. Labi na sa mga botang kinahanglan gyud. Mato pa ni Rose Osma, relate po sa topic lalo sa kapag ang member ay mas magaling sa pastor. Muna bantayan na to. Pag ang membro thinking niya mas bright siya siyang pastor, mudikta na siya siyang pastor. Kay ako, Pastor Edwin, makaanam ako mga membro mga bright man sa kuha. Intellectually sa kumbaga sa ilahang nakuha as academic. Ang ako mga membro, mga teacher ko na, ako engineer din Oh, di ba? Na ako yung mga, kumbaga, mga master teacher ng ubanan ni Dre. Mas kuyaw sila. I-compare sa akong naabot. Pero ang ako na lang, gigunitan, ang akong calling na lang good. Oh, pero nagpasalamat ko kay akong mga leaders sa church. Dili sila mo labaw sa calling. Amen. Oh, mamatigin na sila. Direction kanunay. Ang man businessman diri, mga business people diri. Before na sila maghimog business, mangutana sa kuha. Just imagine, wala man ko ka eskwela about business. But I have the knowledge according sa Word of God. That's why mo storya mi. Mga pag wala na pastor simbahan, wala problema kay kanang honoring. Problema. Oh, labi na makita nimo mga membro ng bright kaayo na ikaw na po ka naka-graduate og elementary. English na mo pila lang kabuok. Oh, magnibed dalis lagot ta si King James version. Oh. Oh, di ba? Sige pastor. Pertigyong lisura gyud taon. Nya tanaw pa gyud ang pastor intan unya professional, nya pastor high school graduate. Oh. Nga minaw man ko sa iya nga mas bright man ko sa iya. Mato pa nila college labor. Oh. Unya pastor kasagaran in taon nga malito kitawon supposed to be it because pertigyong problema ha gyud. So kung wala ray pag-honor imo mga membro na pero irok-irokon gyud in taon ang pastor. Tingala ka. Ipatawag ka largo sa imuhang council. Sa imuhang ito imong board. Pastor, naglista may ginis imong mali nga grammar ba? May problema nimo diha. Di ko marunong kang pastor mo ana po ka kada mali na ako bayre ko ninyo. Di na namulista.
Oh. Di na nasa mong lista. Di na lista. Maghimo tag kontrata. Pag mali na ako, ilista ninyo, bayad ko ninyo. Matingala ka pag kadumi mawali ka, wala na yung mali. Wala na. Hindi na mo bayad. Kasi So, dragon kayong Ginoo, no? So, Sige. muna nga, kung imo makita po din kaning Luke chapter 22 verse 42, makita na po nato nga si Jesus is submitted to the Father. Mismo si Ginoong Hesukristo nag-submit siya sa Amahan nga nagpadala diha niya. siya man ang Oh. example god oy. Kung imo makita. So mo gay na nga dili may tabo nga nindot ang dagan sa imong kinabuhi nga leader ka kung dili ka kabalo nga muonor sa imuhang leader. Mm. So kay nga naman si Jesus Jesus Christ is our pattern. Nga naman nga pattern nato siya. Tungod kay matod pa niya sa Luke chapter 22 verse 42. Mingon siya, amahan ko, itugot mo ayaw ipadangat kining umaabot ka nako nga pag-antos. O tanawa, mobalibad na unta siya, moreklamo na unta siya. Pero unsay gingon niya? Apan dili ang akong pagbuot ang matuman. Kung dili. Usahay ba kita nga mga leader, naman jud kay mga maayo nga mga plano sa simbahan. Mm. Daghan jud kay basta kay mayong ka mga kaigsonan o kanang plano sa simbahan, tanan jud na mga maayo. Mm. Pero bisan pag unsa na ka mga maayo kung dili na nimo ihatag o honor isulti sa imong pastor, i-submit sa imong pastor, wala gyapon na siya mga kaigsonan. Ako pwede ra ko pasuyuin. I-surprise ko nila. Oh. Na ano ba? Kaya na may mga butang nga kinahang ipananghid. Napay mga butang nga dili ipananghid. For example, nagipalakaw ka. Ipalakaw ka sa lugar. Na birthday nimo, pag-uling nimo, tingala ka, naglaray ng litson. Oh. Di ba? Masuko pa ba ka na? So, ano nga mo manangin ako? Magkana ka mga, ay salamat Lord. Kung ako ana magpasuko-suko ko. Mura inungdan, wala na ako kapangimbitar. ang kuya o anak kanaganing matingala ka nga nanay gitawag og signature campaign, papahawaon na ka. Mao. Wala namin nakagusto sa imong pastor. Grabe ka kakuan, magtudlo pastor. Muna, mato pa sa atong tatay, atong mentor, maglisod og sabot ang church nga ilis-ilis og pastor. Tinuod ni siya. Kay wala nila ilha ang amahan nila ilang pastor. Hireling, empleyado man ang ilang treat sa pastor. Tinuod man ni siya. Tinuod jud. Actually, Pastor Edwin nga ni, samtang kasi kuno na ba, ang simbahan man gud, mura siya nahimong kalibutan ng pamagi. Okay, mura purok. Ang purok, after 3 years, mag-election ginagpurok leader. Barangay. The same po na. Tanan, sistema sa political system na to. Mura ang simbahan nga na. Ang simbahan, no, I hope dili mo ma-offend. But this is what, kumbaga, ang tumong og tuyo lang na to. Kaya mo nag-iingon ni tatay, no? Dili kasabot ang mga member. Kaya nga naman, ilis-ilis man ang mga pastor. After 3 years, after 6 years, ilis. Kaya mo transfer na po, gigipulan ng pastor sa mga tao, ang mga tao po gipulan sa pastor. Kaya lagi ang system nila, lahi, kita lahi man. Ang atong sistema, ang ipadagan, is a family. Pamilya man. Actually, ang simbahan, pamilya man yun. Pamilya man ang simbahan. Si pastor, murag spiritual father nimo. Si pastora, spiritual mother nimo. Kini ha, pwede mo muriyak ana. Pinapoy mga simbahan, di po nato kumbaga, i-discredit ilang himo kay mo po ilang naandan. Ang ilang pastor, after 3 years, balihin na po. Ilhapon na. Pero, sa ako lang makahanag ko ba nga, usana sa mga attack po sa kaaway, para ang simbahan, managlahi ang mindset sa mga tao diha. Tanawa na, pag hawa sa pastor, moingon tong uban nga, mas may pa man tong pastor nga itong giilisan, kikining pastor karon. Di ba? Naay-comparison ba? Naay-comparison. Naay, mas maayo pa man siya. Di ba? Mo na matingala ka, ang simbahan di makastablisar. Pig pamilya na, di man ka pwedeng mo ilis og papa. Mo. Ano, may uman siguro ako nang ilis og papa. Pero, dili pwede nga kada 3 years, mayroon lang ang anak, ma, ilis na tag papa. Gipulan ako ano. Gipulan ako ni papa. Di man na pwede. Pula naman si mama magpapa. Ilisan tani. Di man pwede na. Ang simbahan, pamilya. I hope no makuha niyo na. This is our side.
Mo ni ata karon dinhi para atong tagaag dakong pagtagad ba. Kay ang atong tumbok diri, ang simbahan mo grow, mutubo gyud. Mutubo. Talagsa ka kita. I don't know to if na kanang simbahan ning grow nga puli-puli pastor. Pero I hope dili mo malain ha. Isgutan nato kay mga na may duha ka mga butang senaryo ba. Yung para na mo nakaanag ko nga mo nga kining honoring and submission dili kay makita sa simbahan nga puli-puli ang pastor. O dili man ma-establish kay para nila after 3 years mawa naman eh. O nanapunti pa sulain diri. Ikaw pun nga pastor, di po ka mag-focus kay maningkamot ka pero makaanak ka after 3 sawa ko. Di lang ko maningkamot eh. At least kada bulan amo ko sweldo. Soldado man siya. Di ba? Mura niya ha. Pero nagdepende lagi na ha, nagdepende siya. I hope nga na dili ta magiging kuan karon. Ay mga butang pa nga salabtunon pagayo. Oh. Sige Pastor Edwin. So mo to mga kaigsunan. Ngano mga kaigsunan nga mo submit jud ta sa leader tungod kay ngano kung imo kita si Ginoong Hesukristo nagsabitar siya sa amahan. Siya ay modelo eh. Siya ay modelo. So dili gyud maayo kung kita nga mga leader, kita nga mga membro sa simbahan, dili ta magsabitar sa tuang pastor. Kay ang pastor siya naga tudlo nimo, nagampo nimo, naghago sa tanan nga panahon para mutubo ang imong espiritual ug imong pagtuo. So ikaduha natong hisgutan is about the role of a pastor. The role. Kanang ang papel ba sa trabaho or trabaho sa pastor para makaibaluta ba. So kay mao man jud yang ato ang topic karon about honoring. So ikaduha the role of pastor. So a pastor is a spiritual leader who is responsible over seeing congregation. So mo na yung responsibilidad sa pastor. Siya yung nakatanaw sa kongregasyon sa mga bulaton. So mo kaya na nga ang pastor nga magtinapol na gani walay himuon, delikado na siya. Ato pa ni tatayo. So Edwin, maglisod gyud ka og ilis og mama. Process sa gyud. Okay ra kay natay. Basta kay ang importante dili ko mawala diya sa bulaton sa Ginoo. Bahala kang babay, bayhana ka. So a pastor is a spiritual leader who is responsible for overseeing congregation. So muna nakapokus ang among una-una sa among kongregasyon, ang among mga tao, giun sa namo, pakan namo, gikinahanglan i-train namo, gikinahanglan nga dad-on namo sila, itudloan namo sila kung unsa ang buhaton nga motubo sila sa spiritual life. So muna nga natay mga discipleship, natay training, natay mentoring. Daghan ang ginahimo tungod kay ngano usa na sa mga papel sa pastor nga dapat nga kanang iyahang himuon sa congregation. Panglantaw na sa mga pastor. Ikaduha, the pastor is not just a preacher but also a shepherd or hookers for the flock. Mo na ang role sa pastor. So mo na nga ingon ang 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4 describe the responsibility of pastor which include feeding the flock of God and being examples of the believers. As pastor is spiritual overseer as described in Hebrews chapter 13 verse 17. Mutong atong giskutan kaganina mga kaigsunan. Kamong mga tigdumala sa mga tumutuo, may isulti ako kaninyo. Matod pa, isip usa ka tigdumala sa tumutuo nga nakakita gayod sa mga pag-antos ni Kristo ug makaambit usab unya iya sa iyang gahom ug dungog kun moabot na siya nagapakiluoy ako kaninyo nga ati manon ninyo ug maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo. Tanawa grabe na nga trabaho sa pastor. Nagpakiluoy. Mato pa ni Pedro. Si Pedro nagsulti ni anak. Sikin sa may gisulti anak karon, kita nga mga naminaw karon sa PSK. Kita nga mga leader, kita nga mga membro. Mato pa ni nagpakiluoy si Pedro. Atimanon ninyo pagayo. So dili libakon, dili dauton. So atimanon, tan-awon mga kaigsuunan, susihon ang simbahan kung unsa ang mga pagpanginahanglan sa pastor. Bunalan gyud tong mga nagpabadlong. Muna nga mag-sitting on the air. Muna mo sa man si pastor intentional naman kaya magwali. Sakit magayo. Sakit naman kaya pero nganong nahitabo na tungod kay ngano ang pastor dakog gugma sa iyang mga tao. More bantayan nato sa Pastor Edwin kada bang pulong grasya.
pag di ka kasabot disgrasya na. Kaya mana ba si pastor muali mo wala may grasya. Sakit naman kayo. Ang word nga grasya kun di mo tanaw na usa na kabutang nga usahay pag di ka kasabotan na gusto lang nimo pamation tong mga butang nga gusto nimo mabatian nga di ka masakitan. Ang grasya magud pabor na gagihatag sa Ginoo kanato. Dili nato trabaho na. Ang kaluwasan nga atong nadawat mo na grasya Pastor Edwin. Isa diha nagsugod na ta pagtubo bilang kaswanon, dili pwede nga pati sa walin ni pastor karon isugutan gyapon ang grasya. Okay na makaigsuna sa palahubog ka na grasya. Di man na pwede. Intention na ta pag disciple na. Di man na tanaw ha. Ang batang gamay Pastor Edwin. Sa gamay pa na siya, grabe grasya nga igunitan ang ginikanan na. Di ba pag muhilak ng alas 12, matatanan. Pero pag dako na pag muhilak na, latos gina. Di ba? Pero gamay bata, matatanan, disturbo tanan. Kay gamay pa man na siya. Pag dako na resusuan nyo sa padlungon, latoso na gina nimo. Istoryahon na nimo siya. Tagaan nimo pagtagad. The same po na sa church. Sa pagsugod na to, mga bago pa lang niya, grasya pa na. Pero ang tagal mo na sa naglilingkod kay Lord, kaha maghana. O niya, di gapon ka magpatudlo, dugay gapon ka maabot pag Sunday, late ka kanunay, di ka mapilog mga training, di ka mapilog simba, dagay mga kakulangan. O niya, mo claim ka Kristohanong ka, there is, grabe ang lacking sa imong life. Then here comes the role of a pastor. Maghatag. Mo kay mato pa ni Pedro, grabe ito si Pedro pagstorya. Nagpakiluin na gudto siya. Hangyon kanang sa pulong ba ati man na hintaw ninyo maayo kanang pulong diha basaw na nato ta sa verse 1 sa verse 1 nato basa na mato pa nga nakakita gayo sa pag-adto si Kristo og nakaambit usab unya sa iyahang gahom og dungog kung maabot na siya nagapakilo oy ako kaninyo mato pa ni no nga mato pa ni Peter ati manon ninyo mga pastor nagpakilo ako kaninyo nga ati manon ninyo og maayo ang katawhan sa Dios gigisalig ko ninyo sakit ay buot Pedro ana taon Grabe ba? Grabe na hangyo. Sama sila sa mga karniro nga ug kamo mao ang mga magbalantay. Mo ni role ni pastor. Kinahanglan nga sa kaugalingon ninyong kabubuton ang pagatiman kanila. Kay mao kini ang kabubuton sa Dios. Ayaw po sila atiman na tungod kay napugos ka. Atiman na sila kay mo nay imong kabubuton kay nakadawat kag tawag ug dihog sa Ginoo. Actually ang pagpumasok sa Edwin dili man ingon nga kanang gusto lang ginato. Matingala ka ana. Ako musibat naman ako sa una to 1994 pag graduate ako pinasakit ko. Pagbalik na ako pag-apilog, pagbalik na ako pagpasto na ayo ko. Ikaw mga na siya pag Ginoo eh. Oh, mo try tag sibat, matingala ka birahan man ka sa Ginoo. Kay pinili man ka. Mo kung pastor ka karon, nganing sibat ka, pastor ka ning sibat ka, wag ka hilabti, digi ka pastor. Kung pastor ka karon nganing sibat ka, unya grabe ka konsensya na, grabe problema, meaning to say pastor gyud ka kay gipahinumduman ka. Kaya may uban na master unya wala na mamastor, nahayahay man ang kinabuhi, wala mamastor. O di mo gani imong linya, di ka pastor. Amen. Pero kung pastor ka nga ni aksyon kag talidhay pangita gyud sa Ginoo, makahanag ko nga pastor gyud ka. Balik brad, balik sister sa imong calling as a pastor. Kay dako kay trabaho uno nato diha simbahan. Matud pa tanawa. O sige diha, dili kay napugos lang kamo o may gipaabot kamo nga suhol. Pastor. Wala ta mamastor kay gisuhulan ta. Kung dili gusto gyud ninyo nga makatabang kanila. Actually, mo man tinuod. Ang papamastor dili man nato, di nato lantaw purpose ang kwarta. Kaya master ko kay dato ang pastor. Mali na, brad. If na pastor yung panalanginan karon tungod kay nagbuhat silang tama, gi-bless ni Lord. Di kay master ko kay dakong sweldo daw. What if ingana no, may himong decree na siya, balaod na. Nga ang pastor mura nag-maestra, mura nag-engineer. Ang mga pastor ka na kay 50 mil, dagay mamastor. 50 mil ang bulan. Diba? Dagay mamasto.
Bisa tinuod na ang pagpamastor wala ginay depende sa ubang simbahan. Kay sa ubang simbahan, kauban establisado na gikan sa babaw, na ginag-declare na ang pastor ng sweldo. Isama na to may sweldohay na to Ay sweldohay ni nabuhi itas grasya sa Ginoo. Nabuhi ita kay mga taong nakakita sa atong trabaho, then nagtabang sa buluhaton diha ta nabuhi. To kay gipanalanginan sila sa Ginoo. Kaya wala tayo ingon nga fix gyud nga kada bulan. Di ba? Mo nga tanawon na ninyo. Mga membro simbahan. Nga ang inyong pastor naghago kay nag-ampo para kamo pausuagon. I-honor ninyo. Sige, pastor. Mo gid na pinaka-the best nga himuon. So mo gay na nga sa tanan nga mga leader is to, basahon nato nig balik-balik ning 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4. Kay para makahibaluta nga ing anak di ay dili gyud nato dapat pasagdan ang tanan nga mga alagad sa Dios. No? Nga grabe gyud ba ang mahitabo kay gisalig man na sa Ginoo nga maoy mo dumala sa mga katawhan. So mo na nga ati manon gyud mga kaigsuonan. Dili nyo kalimtan ang ilang paghago. Usaya mairis maguna sa itong panumduman pag naana ka, for example, leader ka sa church or member ka. Naana ka sa gitawag og milk and honey. Nga estado ba? Nindot na. Prosperity. Then may anak ka, kung wala pa ko maningkamot, dili man ko mamangingani. Kung wala ko maningkamot, dili akong pamilya mamangingani. Remember the time nga wala pa ka makabot diha. Na ay tao nga gihangyo nimo, nga iampo ka. Na ay tao nga nagampo sa imong pamilya. Di sa pagabot nga naka diha, wala ta magingon nga manumboy ba? Wala. Apan karon buntaga, ang atong tuyo pahinumduman ka. Kay kanang tao nga naghago sa imuha kaniadto, nagampo, grabe. Pero kung mapasol yung taon, gagmay pa mga bata, gidedikar nimo. I-declare nimo. Nag-declare ka sa nindot nga mabutang. I declare shalom. I declare nga kini nga bata mo tubo nga may kahadlok sa Dios, kahadlok og pagrespeto sa ginikanan, maabot niya ang iyang mga pangandoy, di ba? Eskwela na elementary. Kada Domingo na ay prayer sa bata. Nag-high school na ay prayer para sa mga bata noon. Pag college nag-pray na pod. Kay labi na ka na mo exam na. Nagpa-pray para makapasar. Di pag na nakapasar, pray na po para makatrabaho. Kaya iskutan ni. Nakatrabaho na, nakaplastar na. Nalimtan na si pastor. Nalimtan na. Wala man ta mangwenta ha, pero ang punto na to, di ba? Honoring man. Honoring man. Kami, di na mag-demand. Baka wala ta mag-demand. Wala ta mag-demand. Nalipay lang ta. Sa ako ha. Nga nung muana ko sa akong mga member, pastor, maning kamot mo, kay gusto na ako ipanghambog mo na ako. Muna akong life, makana ko na yung mga tao nga bless ni Lord sa ministry. Mura man natong ipanghambog yun. Testimony man nato na. Nga doon yung mga taong gi-bless pag-ayo. Di ba? Kung nakalimot sila, ako, I am so blessed, no? Kami ha. Testimony na ko. Nami usa ka leader sa church. Naminyo siya foreigner. O silang Texas karon. Just imagine that. Wala ko mag-expect. Wala may mga ayok, no? Yung nakita din niya ang among life. Nakita niya among life, nakita yung ministry, then gi-bless siya sa Ginoo ug matud pa niya. Gisaaran mi niya 2 years ago. Matud pa niya, na ako i-surprise nimo ninyon duha niya Pastor Regina nan ini ate. Praise God. Tanawa. Then after that, tanawa. Karon October 13 to 16. Nami libre nga biyahe Singapore. Hallelujah. Grabe ka hotel, kompleto tanan pati allowance namo. Kana kagamay nga kalipay in town. Grabe akong kasing-kasing. Lord, salamat na din mga tao gino nagtanaw ana. Kisa may pastor di ganan mo ampo kada buntag. Bato man ni tatay Kay ko nang church sa Bethlehem ULM balin-balhin padagay ma-interest gyud ang church kada tuig. Unya kung naay lakas sa bishop mapulihan gyud si pastor ni Prime. Tinuod na. Kung gabalin-balin gyud kapuli-puli pastor. Lagi mapuli. Delikado gid kayo. Pero lagi ang atong tumugtoy karon giplasta na to sa Edwin ang honoring yun. Honoring kay tinguha nato nga ang simbahan pauswagon sa Ginoo. The moment you honor your pastor, because that is the reflection of your honoring to God from God, i-bless man ka. Actually dagan nami usa ka primary karon nga tuag
Florida. Grabe po na muunor si Ann. Na timing lang to panahon nga nagplano sila nga na may trip going to Boracay. Nag-COVID man, wala gyud kadto. Pero usa na sa facilitate. Kana nga mga tinguha abi ninyo, dili man na mo yung atong giampo nga Lord pa biyahe ami Ginoo gilang nasod kana Ginoo. No. That is not our point here. But our point here nga nagsuotan pa sa Edwin maplastar ba para mo grow ang ministry. Pag naay nindot nga relasyon ang pastor ug sa ihang mga leader o membro sa simbahan. Pastor Edwin. Amen. So mo na mga kaigsunan kay ang pastor dili man jud mingon nga kanang kuan bitaw kanang namuyboy mi. Pero in the time nga kaigsunan nga nakas mga pagpaginahanglan modul man jud ka sa pastor. Unsa imong himon man ka pastor? Iampo mi nga makatrabaho ko. Makahuman ko sa akong pag-eskwela. So mo na tungod kay gidihugan man ang pastor, dili man jud mo talikod ang Ginoo sa iyahang saad, labi na mga kaigsunan o kanang wala pa kay nagtinguha pa ka kung makita nimo kusog kay ka sa simbahan, apel binturing mga buluhaton, apel kay ka kay naman kay gitinguha, makuha na nimo ang gitinguha usay makalimot na ka sa pastor. Nahimo na ka na kay profesyon, nakatrabaho na ka. So mo na nga moabot tong panultihon ba nga nag-ingon bitaw nga muduga pay alambre. Grabe na gyud na kadalo mga kaigsunan. So dili ing ana mga kaigsunan as a leader, hallelujah, gikinahanglan nga kabaluta mo honor. So kabaluta mo lantaw kung asa tagikan. Lisod kayo mga kaigsunan kung dili ta mo honor sa tuang mga leader. So mo na nga importante gyud kayo. So dili nato lang ngayon sa ikatulo kaninindot pud ni benefits of submitting to a pastor. Mga kayuhan daw sa pagpasakop sa pastor. Submitting to a pastor has many benefits. One of the main benefits is spiritual growth and maturity. Muna mutubo ka. Kung sa diha nga mo submit ka sa imong pastor, siyempre sa una manggiulahon ka. Kung sug kay ka mo sabit sa karon dili na ka manggiulahon. Mayo na ka magwali. Baga nagnaw. Baga na kay kagnaw. No? So grabe kung daghan ang mahimo nga benepisyo ba. So mo na nga one of the benefits is spiritual growth and maturity. Ma-matured ka. So kay kung leader ka magkuy-kuy ka sa mga yaga-yagaon na wala gyud spiritual growth kung mahitabo sa imong kinabuhi. Way klaro ang imong klase nga pagka leader, dili mo tubo ang imong spiritual ug dili ka mahimo nga ma-matured. So mao na nga ingon ang Ephesians chapter 4 verse 1 to 16 tells us pastors are given to the church for the purpose of perfecting the saint, edifying the body of Christ. So mo'y magpalig-on mga kaigsunan sa lawas ni Ginoo sa simbahan and bringing unity to the faith. So mo man ay gilantaw sa mga pastor nga ang mga sakop sa simbahan mahimo nga adunay panagkahiusa. So adunay panagkahiusa diya sa pagtuo. Nindot kay na lantawon mga kaigsunan ang honoring kung imong palalumon. Kay kung nag-honor ka, magresulta na siya unity. Magresulta na mga kaigsunan sa imong hilabihan nga pagtuo. Mao na nga sa simbahan mga kaigsunan dili mapugnan ang mga membro nga mahimo nga cheerful giver. Tungod kay ngano man mga kaigsunan ang ilahang pag-honor sa pastor walay okon-okon. Wala sila magtanaw kay na may mga leader may apobre man may makasabot man mi kang pastor. Mora ni among trabaho mo na. Pero wala na magkita wala na nagbase sa balyo sa imong heart dia kay Lord. So, ang gibasihan diya mga kaigsunan ang imuhang pag-honor nadto sa imong leader. So, muna ang importante gyud mga kaigsunan, no? So, another benefits of submitting to a pastor is to protect and guidance, no? Unsay mahitabo mga kaigsunan sa ato, di ba? Mag-ampo kanunay ang pastor nga protektahan ang imong pamilya, nga giyahan ang imong pamilya sa pares gud sa simbahan. Unsa may kasagaran nato nga ginahimo karon sa mga young people, gina-guide nato na sila. Usay masakitan kani ang uban pero mag-ana man ko nga ay nara sa inyo ha kay kami nga mga pastor naglantaw man gud mi sa amo ang trabaho.
Unsay atong gihimo sa mga young people? Nara sa inyo anak ko, nara sa inyo mapugngan ninyo og dili. Pero ngano nga gusto mi nga mugro mo ang inyong pagtuo kay ngano aron nga kamo ang mupuli sa generasyon. So unsa may atong gihimo? Example kanang uyab-uyab kung di mapugngan gano man gana ang mga pastor nagtudlo man ni ana. Tungod kay ngano dili mo sugot ang pastor nga maminyo ka nga maglisod gihapon ka. Wala man na to yan. Wala to gi-underestimate ang mga young people. Pero ang ato grabe guidance ato pa sa Edwin. Guidance. Yung sakbat ko na, importante na. Kay mo man yung gitudlo ginako sa ilaha sa mga simbahan nga nag-connect no sa Mabungaw Network. Nga tagaan na to na kung pagtagad, labi na sa mga young people. For example, mga underage pa, high school pa. But if you allow them nga magkaroon ng uyab-uyab, mag-trouble giga. Nagugod-challenge sa church sa mong kayo. Kung sa imong pag-uyab-uyab, nagiging faithful ka kay Lord, grabe, on fire ka kay Lord, do it. Sige, panguyab mo. Kung may pakita ninyo sa ako nga kung nag-uyab-uyab ka, ning samot ka kamadasigon, mainiton sa Ginoo. Pero imposible na, Pastor Edwin Silvio. Imposible na. The moment mag-uyab-uyab, magkipagrelasyon na ka, diyan na magsugod, matingal, mag-inclinar gyud ka. Mamati mo ani, yung people, mag-inclinar ka, kay magkonsensya man ka. Hindi pwede, di ka hagkan, di ka muhalok. Di ba? Okay, tama ka nang gingon ni tatay, Pasultan. 3 months roll. Pag mag-uyab-uyab na, ay naghunata, minyo na. Kaya imo man na, kana ha, part na sa benepisyo nimo nga na kay pastor kay nay guidance gatudlo sa imo na Nagprotect. na may ubang ginikanan masuko po dilabtanon kinis pastor wala ko sa ginikanan nagtabang namin ninyo kung maplastar ni ikaw ang mga benepisyo mama papa sa school na nag-college yang ginikanan okay ra sa ilaha samantala si pastor gabadlong kaya ang tumong ni pastor dili man ni benefit ni pastor, benefit ni siya sa mga ginikanan kay makahuman nag-eskwela, makatrabaho, maplasta na, natudloan nato sila. Kita gatudlo maganita nga mga anak kinahanglan mo hatag mo allowance ang ginikanan, na sila sweldo. Ili makatrabaho na mo gahinig yun ninyo. Naamoy for your parents. Inyo nang ibahin sa ginikanan. Kanya kung maminyog sa iyo, ay lahi ang inyong bahin apo. Tagaan kag apo. Kunya walay trabaho. Wala maplastar ang kinabuhi. Di mo na pagka, Lord, gano'n man ang Ginoong kinabuhi. Away, nangalagad, maminimo Ginoong, nga mang naitabo na mo. Kaya wa man ka mamati. Pika namati lang unta mo, nakipag-cooperate. Muna na kung pasok din sa mga ginakan, please, cooperate. Kuanta, ang magtinabangay ta para sa inyong mga anak. Kami, among part, mustorya may nila. Kamo, ang inyong part usap, maingon mo, mamati mo kay pastor. Di kayo mingon, pastor, killjoy manas pastor. Dili mi killjoy. Ang amo din ning barog lami sa among calling. That is why, kung mo submit na, mani benefits, maplastar ang kinabuhi yun. Maplastar ang kinabuhi. Di ba? Actually, daghay sa simbahan na mo. Na mga butang nindot kayo, pinamay butang po nga, ma-reveal di lagi. Pero, sangko gihapon, Pastor Edwin, pag-abot sa panahon, masakitan gihapon ta kay makita nato itong mga MP po nato na naminyo og sayo kay magahig ulo. Di mo po pwede, di mo kaluyan. Maluoy gihapon ka. Di mo di nga pawa na ba? Di mo na pwede nga na. Still, you love them. Sakitan lang ka kaya nga kung unta nagpatuo lang unta ni sila. Maplastar unta ang kinabuhi. Pero lagi, wa magkamamati, wala ni mo madawat ang benefits. Sige, Pastor. Mogay na nga sa simbahan, sa tinuod lang no, mga Piskians, sa simbahan katulon ako nasulungan mga kaigsunan sa ginikanan. Tanawa, nasulungan na gid. Kay ngano daw ko makatudlo anang ingana sa mga batanon nga. Labtanon ka, Pastor. Kay akong gidiscuss po sa simbahan, ingko dili ko ganahan nga moagi ko sa kalsada nga 17 years old pa mo, nagkugos na mo og bata. So affected ang inyong kuan diha, ang inyong pag-alagad sa Ginoo. Ganahan mo nga bata pa mo pero ang inyong tutoy ikasablay na diri sa inyong abaga. So lisod kayo mga kaigsunan. So muna nga kami nga mga pastor, mga kaigsunan, sakit man mo gay na nga naghatag kog conclude labi na kay nasulungan ko
nag-anak ko mga kaigsunan sa ako ang mga young people. Okay, dili ta mo pugnan. Kung kaya ninyo nga magbuhi unya dili apektado ang inyong spiritual life des pag-alagad sa Ginoo unya dili mahimong apektado ang inyong gidikanan, sige go. Oh, kay nga naman gud mga kaigsunan, that is one of responsibility to a pastor. To guide, to protect, hallelujah, sa iyang mga tao. Labi na sa mga minyo nga mga leader. Akong giingon sila, ayaw mo og profile sa inyong ECC kung dili kauban ninyo ang inyong asawa or inyong bana. Nganong magpaminyo pamangyud nga lima pares gud sa kuha kung gihatag nga example sa ila anak ko. Ako tanawan ninyo. Og ako ra isa picturean ko, labi na og kanang iPhone ang ako ang picture. Mailad so pero tindaghanag mailad mo ana gud sila agwapuhan ni pastor ay. Oh, di ba? So, Dagay makipag-friend. daghang makipag-friend, mag-add. So, diha mo pasok mga kaigsunan ang mga problema sa panimalay, labi na og dili mag-guide. So, one of the benefits of submitting to a pastor is to protect and guidance. Mo gyud nay amo ang trabaho nga mga pastor. Dili gyud na basta-basta. So, ingon ang Acts chapter 20, verse 20 to 30 para di kay ta madugay mga kaigsunan, no? We are told that pastors are called to protect the flock from false teaching and to guide them in the ways of the Lord. So mo na nga usapon na diha mga kaigsunan nga dili ta mosugot, dili mi mosugot nga mga pastor nga magkatibulaag ang huna-huna labi na sa ato ang pagtudlo. Kita naman ta sa system G12 kanunay gina tudlo sa ato ang mentor Pastor Ephraim nga gikinahanglan nga focus jud ta sa G12, focus ta sa ato ang system trabaho. So tungod kay ngano under na sa pastor nga dili magkatibulaag labi na karon nga grabe na ang social media nga mo tibulaag yun mga kaigsunan sa huna-huna makapabungkag sa huna-huna sa mga matinud-anon diha sa Ginoo. Ato pa ni tatayo, Pastor Tano. Makita kog teenager nga naanay bata nga dasig kaayo sa Ginoo. Kini siya, story tinor ba ni? Katong naminyo nagsayo ba? Ipakita pangutana sila. Nag-enjoy ba sila silang life? Ang uban mamakakrana. Yes po, okay ra kayo, pero dili gyud tinuod. Kabalo sila nga sayang. Kaya lagi natintal kay nay lalaki may pumanintal, babae may pumanintal. Ginikanan di pud kabalo mo shepherd sa ilang mga anak, nya masuko pa silang pastor. Pag si pastor mamadlong. Nakanang gingon ni tatay, tinuod man na siya. Tinuod jud. Pakita ako batanon pagyud nga nanay bata nga malipayon og grabe ka faithful sa ministry. Wala incliner na. Musimba tod na kay mo may andan pero dili na sama kaniya to. Kini ato ha. Naghatag-tag tambal sa mga sakit nga nahitabo ug atong paningkamutan pasud basig napay masakdapan nato nga makadungog ug maplastar ang kinabuhi. Usa na lang gunang kami nyoon human maka-eskwela college o makahumang college. Or kung wala mag-college, at least nagi kay panginabuhi. Kabalo ka sa lalaki, dapat kabalo ka sa law of departure. Dapat na nakibalay, kung nakibalay, dapat kabalo na kamurintag balay, dapat na naka-stable job. Of course, dapat faithful ka sa Ginoo o naka-disciple. Kaya kung naka-disciple nga, yung people karon, grabe ka faithful, din na nakay-kwarta. Wasag diwa ka kahuman. Hindi na makamuhuman pero stable lang imong kahimtang. Pag magminyo ka, mahimo kang responsible kay ningagi makapag-disciple. Kabalo ka mo timan sa imong pamilya, imong mga anak. Ginaplastar nato ni kay nganuman. Munay sagad nga problema sa mga simbahan karon. Mo nga kung namati mo sa inyong pastor, mag-guide mo na yung mga benepisyo. Maplastar ang kinabuhi sa matag usa. Sige, Pastor Edwin. So, submitting to the pastors also means accountability and correction. So, dili gyud na mahitabo mga kaigsunan nga walay mahitabo nga correction. So, muna mga kaigsunan ang dagan sa kinabuhi nato. So, James chapter 5 verse 5:16 tells us to confess our sins to one another and to pray for one another so that we may healed. So, dili nato dugayon sa 4 na ta. Kini nindot pud ni kay kasagaran mo na jud ni ang problema sa dili mag-honor dito sa simbahan sa ilahang pastor. Objections. So, number 4 is objections to submitting to a pastor.
kanang pagsupak sa pagpasakop sa pastor. So di rin na makita mga kaigsunan. So sim manipulation or abuse by their pastors. Ang uban daw tingali nahadlok sa pag maniobras o pag abuso sa ilang pastor. May uban nga. Oh. May uban na namin sila nga. Si pastor mo grabe ka manipulative. Oh. Grabe siya. Pati ang among kaugalingong pagbagbati hilabtan niya. Wala makahilabti, gibadlong giguide lang ka. Kinga naman pag dili maguga mo makontrola na. Ngagi baya pud tag nigug mga halos din atamo. Di ba? Oh. Mato pa, experience is the best teacher. Mga pag si pastor nimo dili siya manipulative. Nagunitan lang niya Pastor Edwin Sebio ang kanang accountability katong ingon nimo ganiha. Nakuha niya ang kaakuhan ba? Kana ba mayon tag ngano manghilabot unta ng mga anak sa membro nato no? Nganong mamadlong man tan anak nila nga dili man na ila man ang kaiwan o man tay labot ana. But why, pastor? Nganong mutudlo man ta? That is our duty, our role. Mga tubang bayat as Ginoo. Mao. Napangutanong ka, uy, pasagdan man nimo to. Mugay mato pa ni Jesus kang Peter, feed my sheep. Taking care of my sheep. Diba? If you love me, Peter. Yes. Do you love me, Peter? Mato pa ni Jesus. Mato pa Peter. Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Hallelujah. Taking care of my sheep. Kini, trabaho ni sa pastor. And we are accountable for that. Kanang sabo ko bisikil ko katuganing watchman. Kung di ka magpatingog sa imong trompeta sa imong budyong, kung na'y kalaban mabot, mga matay itong tao, kita paninglon, ang paninglon ang watchman. Nyapi kung nagpatingog ka, niya na'y kalaban mabot, mga matay sila, wala na kay labot anak nila, kay nga naman, naghihimo naman kasi imong responsibilidad. Di ba? Mga timanin ninyo mga membro simbahan, si pastor ninyo, they just, kumbaga, follow sa gitabag og calling niya. Ingon nga, kanang ingon ni tatay, basahon ako di kapasultan. Mao ang role sa pastor mamuyag, mag-disciple, manghinguto. O ta, shepherd, manghinguto man na. Kuhaan nagkuto ang karniro. Kay makapatay daw katong bag-o nga mga karniro, kuto. Oh, kuto. Matingala ka kanang mga bag-ong nang ipanganak ang mga karniro, nagluya, kay gikuto. Ang trabaho ni pastor, ni shepherd, manghinguto. Tama nang gingon ni tatay diri. Ha? Mato pa. Aron dili mabuta. O dili mabungol ang karniro. Diba? Mo man na. Trabaho. Mga grabe gyud ang trabaho. Mga pag-member ka sa church. Mao ni mato pa. Dinhi sa OLMGC, dili nako manghilabot anang naay relasyon nga gitugutan sa ginikanan both sides. Wala ko ilabot iyan na ginikan sa ginikan. Kanang ingon ng tatay. For example, naay mga young people diha nga ang ginikanan na nang hilabot ana. Tama kang tatay. Ako nga na mapuko. For example, nana ikonsente na sa ginikanan, wala ko ilabot ana. Pero katong mga kabatanunan nga og ginikanan nga mayong pastor, tabangin mi pastor. Di ako mutabang. Pero katong ginikanan nga makonsente, masuko pag noog manghilabot ang pastor. Adi mato pa it's a tuwalya ta na. Mato pa surrender ta na. Surrender ta. Okay, ang kalaban niya kadogi, kada may kalabanon. Sige pa so even sabi. Tama gyud na siya tay nga dili gyud ta dapat manghilabot sa kanang nagkasinabot na ba. So mo na atong sa gitan-aw. So paingon na tas pagkahuman no. James 3:1, some rely too much on their independence and self-reliance, but God designed us to live in community and to submit the authority. So muna nga kung imong basa ng Hebrews chapter 10 verse 25 nga diri makita sa nato nga some may not like their pastors teaching of leadership style. Ang uban daw hinungdan nga ang uban nga mga membro o leader nga adunay mga pagsupak mga kaigsunan kay dili makagusto ang uban sa pagtudlo sa pastor pamaagi sa iyang style pod sa iyang leadership. But we must remember that God appointed pastors to lead the church. Bisan pag unsa mga kaigsunan, no, usay sakit, usay tan-aw nimo sa imong pastor mga kaigsunan nga murag
kuan gyud, pero siya dili nato malilong nga siya mo'y gipadala sa Ginoo para nga modalmala sa simbahan. So mo na mga kaigsuonan, hallelujah. So sa dili pa ko mag-conclude, ako nang ihatag sa atoang mentor Pastor Ephraim kay diha ra jud ko kutob sa I hope nga najud tay nakuha karong buntaga. O nga kutok ato magsekreto-sekreto, awa na milabot ana ninyo. Kaya nga to din pag vocal ka og dayag gyud, mananghid god. Mananghid, then hulat ka sa word. Mananghid. Muna pinaka-importante. Pero lagi pag wala na, kaya dili lang siya mo issue. Pero mostly mo na naitabo ka sa kanang simbahan karon labi na sa young people. Di ba? Nya, diya ta sa honoring. Mato pa ni Pastor Mayrelyn ganiha, ang pastor lang ang 24/7. Tinuod na. Doktor, naakit na limit. Attorney, na limit. Tanan nga mga government nga mga or even private nga mga offices, na limit. Naguban mag-open alas 8, di ba? Antod alas 5, di ba? Pero kitang pastor 24/7, tawagan kasi mong membro. Matagi ka na. Hallelujah. Kaya naman, that is your responsibility. And we are accountable. Mga pag leader ka sa church, nakita nimo na ang pangutana, takos ba si pastor nimo nga imo siyang i-honor, imo mag-submit ka na, takos ba? Mga kung karon mo taga mo na kay yes, takos gyud. Pag dili pod, ayaw, di ko mo honor kay pastor. Okay, tawra na siya. Adi hawa na sa simbahan. Pangitag simbahan nga way pastor, kay di magyud ka na mo honor. But if nakadiha niya si pastor ni makakita ka sa trabaho niya in town, tanawa siya. Kana bang pasidunggi, pasalamati, tahura. Kaya tungingon nga ni sa Hebrews ba to? Nga kalipay niya. Diba? Kasakit niya pag dili ta mo honor. Kasakit sa pastor. Yung pag mo honor ka, grabe ka kugihan ni pastor. Oo, grabe gyud. Bisa ganig wala mo ga-honor, kugi magigapon. Samot na pag imong i-honor siya. Respetuhon ba? Nga mura ba yung tanong trabaho na mo? Mura yung trabaho. Wala may laing trabaho. Pastor Edwin Sibin, yung undang sa iyahang trabaho sa gingan kay mag-focus sa ministry. Mura yung trabaho na mo. Ako, wala ko sideline. Wala. Focus sa ministry. Kaya nga naman, mo man yung trabaho. Nagyatag ni Lord. But if God will open another pamagi para na ay masustain ang panginanglan, why not? Pero dili na pwede makatanggal sa among commitment diya sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. That's why karon daga mga leaders nga nasa mo dapita. Pag naamo yung pastor, honor your pastor. Love them. Tagay sila og panahon gyud nga inyong ipakita sila ang inyong gugma. No. Show them that naamo kanunay si pastor baya dili kinamanog-an sa inyo sa iyong problema. Muna, ang mga pastor mutugan na sa ilang mentor. You never na si pastor mutugan sa iyong problema sa inyo ha. Makasensa lang ka ana nga naay problema si pastor. Kung ka pag-membro ka, nga love nimo ang ministry, mangutana ka pastor, please tell us what's your problem. Pwede ba may mamahimong kabahin sa pagsulbad ana? Ipaproditos ka ba? Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga mamahimong armor bearer ni pastor sa panahon nga naa sa kaluyahon. Moses, naa si Aaron Sihor. Di ba? Naa si Joshua. Muna mga taong unta makita nato na simbahan. Nga kung ingana mo nga mo suporta sa buluhaton sa Ginoo, hallelujah. Mugaan og mulapad. Mugaan ang trabaho ni pastor og mulapad ang buluhaton sa Ginoo. Diya gayo sa kinabuhi sa inyong pastor. Kabahin mo ana. And I hope and pray this morning nga naay mensahe nga atong nadungog ibutang nato sa to kasing-kasing. Again, I will challenge everyone this morning to love your pastor, to honor them. Because if you will say that you love the Lord, you honor the Lord, gipangita sa Ginoo ang ebidensya to honor and to love your pastor. Respect your pastor. Because that is the real evidence sa tinuod anay nga nakay respeto, honor sa Ginoo. Hallelujah. Let us pray.